Sa gabing iyon, lalong bumigat ang hangin sa paligid ni Tanggol. Ramdam niya ang nakapipinsalang bigat ng mga kasinungalingang ibinabato laban sa kanya. Sa loob ng maraming taon, hinangad niyang makausap ang kanyang kapatid na si Santino. Hindi upang ipagtanggol ang sarili, kundi upang ibunyag ang katotohanang matagal nang nakabaon sa takot at poot. Bawat gabi, bumabalik sa kanyang alaala ang madugong pangyayari na maling ikinabit sa kanyang pangalan. Ngunit alam niyang si Santino ang pinakamahirap kumbinsihin, sapagkat sa puso nito ay nananatili ang sugat ng pagkawala ng asawa at anak, mga kamatayang maling ibinintang kay Tanggol. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Marites na lapitan si Santino. Bitbit ang mabigat na katotohanan na maaaring magligtas o tuluyang makasira sa ugnayan ng magkapatid. Buong tapang niyang sinabi na hindi si Tanggol ang pumatay sa pamilya ni Santino at sa likod ng trahedya ay may mas malalim na kwento. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad. Ngunit para kay Santino, bawat salita ay insulto, isang dagok sa alaala ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang isip, malinaw ang mukha ng salarin, si Tanggol. Tinanggihan niya ang lahat ng paliwanag, itinuring na kathang-isip lamang. Para sa kanya, ang sakit ang tanging katotohanan. At mula sa sakit na iyon nagmumula ang kanyang lakas at puot. Samantala, sa lungsod, lalong lumakas ang mga protesta. Pinilit ni Jackie si Roberto, ang mga nagbubunyag ng katotohanan laban sa kanila ay dapat patahimikin. Ramdam ni Jackie ang unti-unting pagbagsak ng kapangyarihan. At sa bawat sigaw ng tao ay naririnig niya ang tunog ng sariling pagkawasak. Nag-aalinlangan si Roberto, ayaw niyang magpakita ng kahinaan bilang pinuno. Ngunit bilang tao, alam niyang may hangganan ang karahasan. Gayunman, nang makita niyang pinalilibutan ng galit na tao si Miguelito, kumulo ang kanyang dugo. Alam niyang kapag bumigay sila ngayon, mawawala ang lahat. Habang lumalakas ang kaso laban kay Tanggol, lalo ring nagngit-ngit si Miguelito. Ang kanyang galit ay hindi lamang mula sa banta ng kulungan, kundi mula sa takot na mawala ang kapangyarihan at impluensya. Gayun din ang naramdaman ni Jackie, lalo na nang kumalat ang mga bulong-bulungan na maaari silang tanggalin sa kanilang mga posisyon. Para sa kanila, ang kanilang mga tungkulin ay hindi lamang trabaho. Ito ang pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan. Kaya't bawat tauhan ay nahila sa tunggalian kung saan nagtagpo ang katotohanan, kasinungalingan, kapangyarihan, pag-ibig, at puot upang hubugin ang kapalarang hindi na mababawi. Tumindig si Roberto, tumangging tanggapin ang pagkatalo. Sa harap ni na Jackie at Miguelito, mariin niyang idineklara na lalaban siya upang ipagtanggol ang lahat, kahit umabot pa sa sukdulan. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon ng isang taong tumatangging madurog ng sistemang minsan niyang pinagsilbihan. Samantala, habang papalapit si Pungay kay Tanggol, lalo pang kumapal ang tensyon. Bawat hakbang ay puno ng pangamba, hanggang sa mapansin niyang may sumusunod. Si Hector, tahimik ngunit matalim ang mga mata, ay nasa likuran niya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Pungay, tila si Victorino ang nakasunod sa kanila. Ang hinalang iyon lamang ay sapat upang magtulak sa kanilang grupo na mabilis na tumakas. Naghalo ang takot at adrenaline habang sila'y tumatakbo. Alam nilang ang humahabol ay hindi karaniwang tao. Di naglaon, na corner ng pulisya si Tanggol. Sa sandaling iyon, wala nang pagpipilian, laban o kamatayan. Bawat hakbang, bawat hinga ay may dalang tanong, sino ang susunod na babagsak? Ang kamatayan ay tila nakadikit sa kanilang mga anino. At sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang tanong, sino ang dadalhin ng kapalaran sa hukay? Sa episode ng Biyernes, hindi pa rin natigil ang tunggalian. Patuloy ang karahasan. Paulit-ulit na pinaalalahanan ni Pungay si Tanggol. Mag-ingat.
Ngunit biglang napasigaw si Tanggol nang idiin ni Rocky Boy ang kanyang sugat. Kumalat ang sakit sa kanyang katawan na parang apoy. Ngunit higit pa sa sakit ang puot na nag-alab sa kanyang dibdib. Sa isang iglap ng pagbitaw, nakawala si Tanggol at sinuntok si Rocky Boy. Sa suntok na iyon, ibinuhos niya ang mga tao ng kinimkim na galit at pagdurusa. Isang pagsabog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sagupaan ay umabot sa pinakamabangis na rurok. Hindi sumuko si Rocky Boy. Muling umatake ng mabangis at itinapon si Tanggol sa lupa. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umaling-awngaw na parang hudyat ng pagkatalo, habang alikabok at mga ungol ang pumuno sa paligid. Mula sa kaguluhan ay sumigaw si Pungay, desperado, hinihimok si Tanggol na bumangon, lumaban at magtiis. Ngunit bago pa siya makatayo, bumaon ang tinig ni Rocky Boy. Mapang-insulto, tinawag siyang hayop, layong hindi lamang wasakin ang kanyang katawan kundi durugin ang kanyang espiritu. Hindi na lamang pisikal ang kanilang laban. Ito'y pinaghalong puot, katotohanan at pag-asa. Bawat titig ay puno ng galit. Bawat katahimikan ay mabigat. Bawat pasya ay nagbubunyag na ang labang ito ay kasing lalim ng moralidad at psikolohiya gaya ng karahasan. Ang tanong ay hindi kung sino ang magwawagi, kundi kung sino ang may tapang humarap sa katotohanan at sino ang malulunod sa sariling kasinungalingan. Ililibing kita sa impyerno, sigaw ni Tanggol. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa apoy ng puot na isinilang ng kalupitang dinanas ng kanyang mga magulang. Sa bugso ng galit, sumugod siya at sinipa si Rocky Boy gamit ang lahat ng sakit at hinanakit na naipon sa mga taon. Bumagsak si Rocky Boy, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang kabangisan. Muling sigaw ni Tanggol, hindi pa sapat, hindi pa tapos ang paghihigante para sa kanyang mga magulang. Bago pa makabangon si Rocky Boy, muling umatake si Tanggol, binalot ng mabigat na kadena ang leeg nito, hinila ng mahigpit na parang makamandag na ahas handang pumatay. Umalingaw-ngaw ang kalabog ng bakal sa lupa. Ngunit gumapang pa rin si Rocky Boy, bugbog at hingal, pilit inaabot ang kanyang lumang sandata, ang kadena na palagi niyang kinapitan sa bawat laban. Isang pilipit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang inaabot ito. Ngunit mas mabilis si Tanggol, pinakilos ng apoy ng paghihiganti. Naiwasan ni Tanggol ang matalim na pag-atake. Ang talim ay dumaan sa hangin malapit sa kanyang mukha. Kamaitan ng kamatayan na muntik na niyang maranasan. Sa kanyang mga mata ay namataan ang isang espada sa sulok. Tila naghihintay ng tamang sandali. Dinampot niya ito at itinali sa kadena. Umaling-awngaw ang tunog ng bakal. Hudyat ng nakamamatay na sayaw. Nagpatuloy ang duwelo. Tanggol at Rocky Boy, bawat hampas ay umuugong ng sigaw ng galit at sakit. Kumislap ang kanilang mga sandata na parang kidlat sa dilim. Naglalabas ng mga taon ng kinimkim na puot. Nakagapos at duguan si Pungay, kilala rin bilang Ge, ay nanonood. Nanginginig ang tinig na nagmamakaawa. Tama na! Tinawag niyang hayop si Rocky Boy, umaasang may natitirang konsensya sa kanya. Ngunit nang itulak ni Tanggol si Rocky Boy, sinunggaban nito ang pagkakataon. Sumugod siya at sinaksak si Tanggol sa tiyan. Napasinghap si Tanggol, ramdam ang init ng dugo, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lalo siyang lumakas. Muling sumulpot sa kanyang isipan ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Mga ngiting ninakaw magpakailanman ng kalupitan ni Rocky Boy. Sa matatag na tinig, idineklara niya, ito na ang iyong wakas. Sa huling bugso ng lakas at pananampalataya, ibinigay ni Tanggol ang matinding suntok sa mukha ni Rocky Boy. Bumagsak si Rocky Boy. Unti-unting nagdilim ang dating mabangis na mga mata. Doon nagtapos ang kanyang pagkabaliw. Bumagsak ang katahimikan. Sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na dumating ang dalawang konsehal sa bahay ni Kong Lu, dating malapit na kaalyado ng mga gerero. Ang kanilang pagdating
ay puno ng tensyon. Pagbukas ng pinto, agad na nagtanong si Kong Lu kung bakit sila naroon. Bakas sa kanyang mukha ang hinala at pag-iingat. Maingat na sumagot ang isang konsehal. Hindi na sila maaaring manatili sa panig ng mga gerero, sapagkat ang sistemang iyon ay puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Nagsalita ang babaeng konsehal, puno ng emosyon, ngayon lamang nila lubos na naunawaan kung ano ang tama at mali. Napakatagal nilang nabulag ng pangako at kapangyarihan. Nanginginig ang kanyang tinig, tanda ng matinding pakikibaka sa loob. Ngunit hindi nakaligtas sa matalim na mga mata ni Rhoda ang bigla nilang pagbabago. Mariin niyang tinanong, noon ay tapat sila sa mga gerero, bakit ngayon ay bigla na lamang silang naging kaalyado ng kabilang panig? Ang kanyang tanong ay puno ng pangungutya, na para bang sinasabi, anong palabas ang inyong pinapakita? Bumagsak ang katahimikan. Bawat titig ay nagsasalita ng mas malakas kaysa salita. Sinusukat ng bawat isa ang sinseridad at tunay na hangarin ng iba. Mabigat ang silid sa hinala habang pinagbubulay-bulay ng lahat kung sino ang tapat at sino ang nagtatago sa likod ng isang papel na ginagampanan. Sa madilim na silid, lalong bumigat ang tensyon. Tahimik na nagsalita si Jackie kay Roberto, bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Binanggit niya na patuloy ang mga mensahe at tawag ni Congressman Ben, ngunit hindi nila sinasagot. Ang bawat hindi pagtugon ay lalo lamang nagpalala ng agwat sa pagitan nila. Alam ni Roberto na ang katahimikan ay isa ring desisyon at bawat desisyon ay may dalang panganib. Sa loob niya ay nagbanggaan ng takot, konsensya at pananagutan. Malinaw na ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay malapit nang sumabog at sa pagsabog na iyon, walang makakatakas, lahat ay madadamay. Ang walang tigil na pagtunog ng telepono ay lalong nagpalapot sa bigat ng silid. Bawat tunog ay parang di nakikitang presyon na pumipiga sa kanilang paligid. Nakatingin si Roberto sa mesa, mabigat ang dibdib, nanginginig ang mga daliri. Hindi lamang sa takot, kundi sa galit at pagkadismaya sa mga desisyong nagdala sa kanila sa ganitong kalagayan. Biglang bumasag sa katahimikan ang tinig ni Miguelito. Mabilis at puno ng pangamba. Iniulat niyang tumawag si Congressman Luntok at mariing nagbabala na huwag na siyang idamay. Sa likod ng mga salitang iyon, malinaw ang kahulugan. Isa-isa nang nagliligtas ng sarili ang bawat isa. Malalim na napabuntong hininga si Miguelito at idinagdag. Unti-unti nang nababasag ang mga alyansa, lumalayo ang mga dating kaalyado. Sa kanyang isip, lalong naging malinaw ang larawan ng pagtataksil. Kaya't mariin niyang iminungkahi, dapat nilang iwan ang iba bago pa sila mismo ang iwanan. Bawat salita ay parang punyal na humihiwas sa hangin, nagbabalik ng mga tao ng takot at pangamba. Samantala, hindi na napigilan ni Tonyo ang sarili. Litong-lito at galit, mariin niyang tinanong, bakit ba sila nakipag-alyansa sa mga gerero, isang angkan na matagal nang kinamumuhian dahil sa karahasan at kasakiman? Sumagot ang isang konsehal, bakas sa mukha ang pagod at bigat ng konsensya. Ipinaliwanag niya, hindi na nila kayang tiisin ang bulok na pamamahala sa Maynila, ang mga desisyong paulit-ulit na dumudurog sa karaniwang tao. Ngunit agad na tumindig si Tindeng, matalim ang tinig at puno ng akusasyon. Mariin niyang idineklara. Matagal nang tiwali ang mga gerero, malinaw na ang kanilang tunay na pagkatao. Ngayon lamang sila kumakampi sa kabilang panig dahil sila'y naiipit, tinutulak ng sarili nilang mga amo. Bawat salita ni Tindeng ay puno ng galit at paniniwala na hindi sapat ang kanilang mga paliwanag. Sa katahimikan, nagsalita ng marahan si Madam Matilde. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at bahagyang pag-asa na para bang sinasabi, marahil may natitira pang pagkakataon.
May hibla pa ng dangal na maaaring iligtas sa kaguluhan. Nagpaliwanag si Matilde. Dapat din silang maunawaan sapagkat ang kanilang kaligtasan ang nagtulak sa kanila sa mahihirap na desisyon. Ipinaalala niya ang nakakatakot na paghihigante ng mga gerero at ang malupit nilang pananakot sa mga kaaway. Muling nagsalita ang isa pang konsehal. Inamin niyang araw-araw siyang nabubuhay sa takot. Nangangamba na baka magdusa ang kanyang pamilya gaya ng Mondragons. Ngunit idinagdag niya, hindi na sila maaaring mabuhay sa takot. Mariing idineklara ni Matilde, ang palagiang pagyuko ay mabagal na kamatayan ng kanilang dangal. Naniniwala siya na kung maaalis sa kapangyarihan ang mga gerero, magiging mas ligtas ang kanilang mga pamilya at ang kinabukasan ng Maynila. Kaya't handa silang lumaban, laban sa kasakiman at karahasan, kahit kapalit ang sariling kaligtasan. Ngunit hindi pa rin umatras si Tindeng. Iginiit niya, dapat muna nilang patunayan ang sarili. Inutusan niya silang sumama sa nalalapit na protesta, lumaban para sa Maynila, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Kailangan nilang ipakita na hindi sila basta susuko, kahit lalong lumala ang panganib. Mula sa isang sulok ng silid, nagbitaw ng mabigat na tanong si Jackie kay Roberto. Tinanong niya, ano ang gagawin nila upang hindi umatras ang mga tao? Magmamakaawa ba sila o bibilhin ng pera? Ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya at pagod, na para bang sawa na siya sa walang katapusang laro ng kapangyarihan. Hinamon niya si Roberto. Dapat niyang akuin ang pananagutan bilang pinuno, lalo na sa gitna ng kaguluhan. Hindi na nakatiis si Miguelito. Tinawag niyang kuya si Roberto at mariing nakiusap. Sabihin ng direkta kung ano ang dapat gawin upang makaligtas sa krisis. Sa kanyang dibdib ay nagbanggaan ang takot at ang pagnanais na mapanatili ang pagkakaisa ng kanilang grupo. Sa wakas, nagsalita si Roberto. Mabigat, mariin, at puno ng paninindigan ang kanyang tinig. Malinaw niyang idineklara, anumang kailangang gawin ay gagawin, upang walang sinuman ang umatras. Direkta at walang kompromiso ang desisyon, babayaran ang lahat. Ang perang iyon ay magmumula sa bahagi ni Miguelito. Agad itong tinawag ni Miguelito na kahangalan, ngunit sa sandaling iyon, wala ng pag-urong. Sa likod ng desisyon ni Roberto ay nakadikit ang bigat ng konsensya. Alam niyang bawat bayad ay makakabili lamang ng pansamantalang katahimikan at huwad na katapatan, hindi ng tunay na tiwala. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, tahimik. Ngunit mapanganib na tinanggap ni Kong Leo ang dalawang konsehal. Ang pagtanggap na iyon ay hindi lamang pagbubukas ng pinto, kundi isang lihim na kasunduan na maaaring baguhin ang takbo ng laban. Sa bawat titig at katahimikan ay nakatago ang mga kasunduan, mga pangakong maaaring magligtas ng marami, o tuluyang sumira sa kanila. Hindi tiyak ang hinaharap, ngunit malinaw sa lahat, bawat desisyon ng gabing iyon ay babayaran ng dugo, luha, at tuluyang pagkabasag ng marupok na ugnayan. Sa mabigat na silid, muling nagpakita ng pasasalamat ang mga tinanggap na kaalyado, nakikita sa kanilang mga mukha at naririnig sa kanilang mga tinig ang pagkapit sa huling hibla ng pag-asa. Minsan, na silang itinapon ng politika, ngunit ngayoy bumalik sila. Tahimik na minamasdan ni Roda ang bawat kilos nila. Sa huli, nagsalita siya, puno ng hinala at pag-iingat. Tinanong niya, maaari ba talaga silang pagkatiwalaan? Kapag muling umikot ang gulong ng kapalaran, hindi ba't muli silang magtataksil? Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa congressman, naghahanap ng katiyakang alam niyang mahirap ibigay. Malalim na napabuntong hininga ang congressman. Ang kanyang tinig ay may bigat ng pagod at karanasan sa maruruming laro ng kapangyarihan na nasaksihan niya sa loob ng maraming taon. Sa huli, sinabi niya, wala silang pagpipilian, sapagkat likas na ganoon ang mga politiko.
Kapag bumagsak ang kapangyarihan, desperado silang naghahanap ng bagong masasandalan, bagong kamay na mahahawakan upang manatiling nakalutang. Ang kanyang mga salita ay hinubog ng mga taon ng pagkadismaya at pagtataksil, mga kaibigang naging kaaway, mga kaaway na nagkunwaring kaalyado. Hindi na napigilan ni Tess ang sarili. Nanginginig ang kanyang tinig sa takot, tila inuulit lamang nila ang parehong pagkakamali. Kung ganoon ang kanilang likas na ugali, bakit sila agad tinanggap? Bakit hindi mas naging maingat? Lalo na sa panahong isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kapahamakan? Ang kanyang nakuyom na kamao ay nagbunyag ng tensyon sa loob. Sumagot si Tindeng, kalmado ngunit lohikal. Ipinaliwanag niya, kailangan nila ng mga taong naniniwala o kahit nagpapanggap na naniniwala sa kanilang ipinaglalaban. Sila ang magiging suporta kapag dumating ang oras na mailuklok si Tanggol sa City Hall bilang alkalde. Sa pagbanggit ng pangalan ni Tanggol, bakas sa mga mukha ang halong sakit at pag-asa. Si Tanggol ang kanilang sagisag ng pakikibaka, ang dahilan kung bakit ang ilan ay tumalikod at ang ilan ay mahigpit na kumapit. Muli, nagsalita ang congressman ng mariin. Siya mismo ang mananagot sa katapatan ng mga bagong kaalyado. Babantayan niya, pagmamasdan, at sa kaunting hudyat ng pagtataksil, siya ang unang kikilos. Tumango si Tess, ngunit puno pa rin ng pagdududa ang kanyang sagot. Sinabi niya, umaasa siyang tama ang desisyong ito. Idinagdag ni Tindeng, ang mga dating kaalyado ng Guerrero ay isa-isa nang tumatalikod. Isa itong palatandaan ng nalalapit na pagbabago, lalong nagpapalakas sa kanilang laban. Dahan-dahan silang lumalayo, wari nararamdaman na malapit nang matapos ang kanilang mga araw sa City Hall. Ang kapangyarihang matagal nilang kinapitan ay unti-unting dumudulas sa kanilang mga kamay. Samantala, kumalat ang tensyon sa presinto ng Quiapo. Hinahanap ni Victorino si Garcia sa bahay ni Vasquez. Puno ng pagkabalisa at hinala ang kanyang tinig. Sagot ni Vasquez, bigla raw umalis si Garcia dahil sa agarang dahilan. Napakunot ang noo ni Hector at agad na nagtanong kung saan ito nagtungo. Sagot ni Vasquez, marahil sa bahay ng kanyang lola, ngunit kulang ang kasagutan, tila may tinatago. Lalong lumalim ang hinala ni Hector. Mariin niyang iniutos, lahat ng impormasyon kaugnay kay Tanggol ay dapat ipadala agad sa kanyang opisina. At kapag nakita si Garcia, dapat siyang ipaalam. Sa ilalim ng malamig na tinig ni Hector ay nakatago ang matinding determinasyon na kontrolin ang sitwasyon. Sa ibang lugar, tumawag si Pungay kay Chona. Mabigat ang bawat segundo hanggang sasagutin siya ni Chona. Agad nitong tinanong, bakit hindi siya nagbigay ng balita ng matagal? Nasaan siya at bakit hinahanap siya ni Hector? Puno ng pag-aalala at inis ang kanyang tinig. Maingat na ipinaliwanag ni Pungay. Alam na niya kung sino si Intman at patay na ito. Sa kabilang linya, bumagsak ang mabigat na katahimikan na para bang tumigil ang mundo sa isang iglap. Nanginginig ang tinig ni Chona nang magtanong. Paano siya namatay? Hindi agad sumagot si Pungay. Sa halip ay sinabi, dumiretso na siya roon at doon ipapaliwanag ang lahat. Sa sandaling iyon, napansin ni Hector na may kausap si Chona. Lumapit siya at mariing nagtanong, nasaan ang lalaking iyon? Inamin ni Chona na tagpuan na nila ang Riverside Killer. Sa isang iglap, nagbago ang atmosfera. Nawala ang pagod, napalitan ng agarang pagkilos. Ang hinala ay naging determinasyon. Agad silang naghanda upang puntahan si Garcia. Kasama nila ang pag-asa, na sa wakas, mabubunyag ang mga nakatagong lihim. At mula rito, bawat hakbang ay magdadala sa kanila sa tunggalian na hindi na maiiwasan.